serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Lones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahahalagang balita, nakibahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino Community Meeting sa Hawaii Convention Center sa Honolulu, Hawaii nitong linggo, Nobyembre 18. Ito ay bilang bahagi ng kanyang working visit sa Estados Unidos. Umabot sa 1,000 mga Pilipino at Filipino-Americans ang nakapiling ng Pangulo at First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang iba pang miyembro ng delegasyon ng Pilipinas. Nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang okasyon at narito ang naging kabuuan nito. And let me say what I have waited very long time to say. Aloha! Alam nyo po, I'm sure that they have told you, we have just come from San Francisco in Los Angeles. San Francisco, we attended the APEC conference. At yung mga lahat ng bansa na nakapaligid sa Pacific Ocean and in Asia were there, and it was very important for us to be there. But on the way back, I was told, they said, we can fly directly from San Francisco to Manila. And I said, but Honolulu Hawaii is on the way. So I said, we have to go down, we have to land in Hawaii. I have to say hello to all our friends in Hawaii, because Honolulu, Hawaii, holds the Filipinos and the Filipino Americans in Hawaii hold a very special place in my heart as for all the wonderful experiences that we had here with our Filipino compatriots. That's why, generally speaking, when I come up to speak, I start by introducing our delegation that are here with me. But since this is a special place and it holds special memories, I will turn it around a little bit. I want to introduce you to them. These are the people that kept us alive for 6 years. We landed here in Honolulu with nothing. My family was flown from Malacañang Palace to Hicam Air Force Base. And when we finally moved to Makiki Heights, kayong lahat, nakikita ko kayo, nandun kayong lahat. I know they were always there. We had nothing with us. They kept everything to inspect everything.
these are the people who kept body and soul together of the Marcos family. Ultimo, when I tell this story, people do not quite believe me. But I tell them, you do not realize how close we became and how kind and how generous the people, the Filipinos, Americans in Hawaii were. PSC, mga PSC, dating PSC. Oh, kita mo? These are your predecessors. Ito yung mga dating presidential security. Hindi, ito mga naiwan na dito. Ito yung mga sumama sa amin. At they already found that thing. Pati po yung nag-entertain sa atin, si Florante. Matagal siya nandito. Lagi kami magkasama ni Florante nung nandito kami. And as I was saying, when I tell this story, people do not believe it. They do not quite believe it. But we landed here with nothing. Even ultimo yung damit namin, silang nagbigay. Silang nagpapakain sa amin. Pati yung mga appliance doon sa Makiki, silang nagdadala. At pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos. Kaya hindi ko makakalimutan. On behalf of my entire family, wala na yung aking ama. But when my mother found out that I was coming to Honolulu, he said, you make sure that you go back to all of those people who went out of their way to keep us comfortable, to keep us alive, literally alive. And that is something that I will carry in my heart, that the Marcos family will carry in our heart. We tell our children about this and how wonderful you all were to us in the time that we were here. We could not have survived that very difficult period if not for you. And that's why when I was in San Francisco, I insisted we must pass by Hawaii, because even if I thank you every day for 1,000 years, it is not enough for all of the things that you did for us. Naalala ko tuloy yung mga sa Makiki, kung ano yung mga ginagawa. These are the leaders of the Filipino community. Yung iba wala na. Si Manong Joe wala na. Wala na, tumanda na tayo lahat, Manong. Naka-wheelchair na. But without you, siyang nauuna. Siya talaga. Ang sabi sa akin, when I first arrived here, kausap ko si Uncle Kokoy, your father. And I said, bakit nandyan yung Jolaso? Sino ba yan? Sabi niya, nako, kung hindi lang pangalan mo Marcos, mas loyalista pa sa Marcos yan kaysa sa'yo. At yan ang mga tumutulong sa amin. These are the people who really were that we as a family, we as individuals, owe a debt of gratitude that we will never ever be able to pay. But now it's time to go back and introduce to you ang ating mga kasama dito sa delegasyon natin. Kasama po natin ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Andito rin po ang ating kalihim ng Department of Trade and Industry, Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Kasama din po natin, at dahil meron tayong kaunting ugnayan dito sa militar ng US, habang kami nandito, kaya't nandito po ang NS chairman natin, Chairman Ed, where is Ed Anyo? Is here. Kasama din natin ang isang kilala ninyo, isang deputy speaker ng House of Representatives na tumutulong din sa atin dahil siya ay naging expert sa mga economic issues, at kaya napakahalaga
na kasama siya dahil yun ang aming pinag-usapan dun sa APEC. Ang ating Deputy Speaker at Congressman Ralph Recto, who is sometimes referred to as Mr. Vilma Santos. Well, we heard from the Philippine ambassador to the United States, Ambassador Babes Romualdez. Andito rin ang ating very important new department in the Philippine government, especially for the OFWs, for Filipinos who are living and working abroad. Ang ating pinakabagong departamento, ang Department of Migrant Workers, at kasama po natin si Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan. Yan, pagka nagkakaproblema, kaya't gumawa na po tayo ng isang department para lang sa mga OFW dahil sa napakahalaga, the importance that we put to what the contributions are of our countrymen to the Philippines. Because many times we think that the OFWs are only here to work for their families, to help their families. Well, that is true. And maybe that is one of the original motivations. But in the process of you helping your families, you also help your communities. And that is why we created the Department of Migrant Workers, so that we can be sure na lahat ng inyong pangangailangan, pagka kayo ay lahat ng maitutulong ng pamahalaan Pilipino ay ating gagawin, dahil napakahalaga ang inyong kontribusyon sa ating bansa. Kasama din natin dito is the Armed Forces Chief of Staff General Romy Browner Jr. And ito, hindi na kailangan ipakilala dahil kasama ninyo lagi our Consul General to Hawaii, Emil Fernandez. At hindi ko makukumpleto ang aking pagpakilala kung hindi ko naman ipakilala ang aking may bahay, our First Lady Lisa Araneta Marcos. All the fellow workers that are with us, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, naimbag nga rabi, good evening po sa inyong lahat. So thank you once again for the very enthusiastic welcome. The First Lady and I and the esteemed members of my delegation are delighted to be back here in the Hawaii, in these islands, which many describe as a paradise. After my attendance of the APEC leaders meeting in San Francisco earlier this week, I made sure, as I said, that we come to Hawaii so that I could spend a little time reminiscing with all our friends here, and perhaps go around and look at the places where we used to spend time in the time that we were here. And many of you, we have all noted, many of you are also from, beforehand started as all from the north, mga Ilocano. Nagaduti Ilocano dito. So, and that is why we have made it a point to come. Also, I wanted to come because we have been watching in the Philippines. Pinapanood namin ang mga pangyayari sa Maui, at kawawa naman ang ating mga Pilipino na naging casualty. And so before I proceed, let us share a moment of silence as we remember those who perished in the devastating wildfires in Maui last August. We pray for strength and courage for the relatives and friends of those fatalities, as well as those who are still recovering and rebuilding their lives in the aftermath of that terrible disaster. I
truly appreciate seeing you all here to celebrate the close connection that the Philippines has with Hawaii. My wife Lisa and I bring the fond greetings of our family and the Filipinos back home. For over a century now, the Filipino presence here has become part and parcel of Hawaiian culture. From the various industries, tourism, health, education, business, and political representation, the Filipinos' mark can be seen and felt, and indeed, even tasted. I know that Filipino cuisine is a staple even among non-Filipino friends and family now. And with 25% of the population of the state of Hawaii having roots in the Philippines, our rich and diverse culture has become deeply intertwined in the social fabric of the Aloha State. That is how deep the connection between us has been and will always be. Over the years, Filipino Americans and Filipinos have contributed such a great deal to Hawaii's economic development. Our connection began when 15 Sakadas arrived in 1906 as plantation work. They left sa Lumagi Port in Ilocos Sur. Yun yung una. Kaya yung ating, nung 2006, we were able to celebrate the 100th year. At yung mga kamag-anak ng mga unang sumakay na immigrant workers, plantation workers dito sa Hawaii, ay nakapag-celebrate kami. Kasama pa namin ang governor ng Hawaii noon. At dahil sa importansya na binibigay ng mga Hawaiano sa ating sa mga Pilipino, ay hanggang Pilipinas, nagkakampanya na ang mga American na kandidato ay para makuha nila ang boto ng Pilipino. At yan ang aming ginagawa nung nandito kami ni Manong Joe. At ino-organize namin ng mga Pilipino para naman mayroon tayong boses sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga leadership ng Hawaii, ng Honolulu, at ng iba't ibang bayan sa ibang lugar. I remember talking to all of the governors and also the former mayor. If you remember, Mufi Haniman was the mayor for a while, and he was always saying that he's basically a Filipino. And that applies to not only the mayor but also all of the leadership na lahat naman sila ay pinalaki ng Pilipino. Kaya malapit sa puso nila ang Pilipinas. Subsequently, Filipinos fought shoulder to shoulder with American soldiers during the war. We see now many very successful second and third generation Filipinos, as well as present-day migrants who are an indelible part of our society. Because of you, the Philippines enjoys a very positive image in Hawaii. Thank you for all that you do for our country. And this is a characteristic that I have found. This is a characteristic that I have found everywhere that I go. And over the many years that Filipinos have been working abroad, and not only in the United States, not only in Hawaii, pero kahit saan ako pumunta, ay unang-una sinasabi, ang gagaling ng Pilipino, ang sisipag, ang babait, mapagkatiwalaan, at ang gagaling pa mag-English. Mas magaling sa amin mag-English. Kaya't naman, kinikilala na ang Pilipino dahil sa inyo. It is because of your hard work. It is because of your talent. It is because of your graciousness and your affection for those that are around you. Ang laging nababanggit na katangian ng Pilipino ay masyadong matulungin. At ipinapaliwanag ko sa kanila na meron tayo kasama sa ugali ng Pilipino, sa kultura ng Pilipino, yung tinatawag na magiging bayanihan. At hanggang sa lahat ng pinupuntahan ng Pilipino, ay dala nila yan. Dala nila yan ng ang pagkabayanihan ng mga Pilipino. At kahit na, sinasabi nga nila, kahit na hindi sa trabaho na, basta't may nangangailangan tumutulong pa rin. Kahit hindi Pilipino, ang nangangailangan ng tulong, tutulungan ng mga Pinoy. Kaya't naman mahal na kayo ng inyong mga kakilala dito, ang inyong mga katrabaho dito. At
hindi lamang dito sa Hawaii, kundi sa buong mundo ay kinikilala na ang Pilipino na dahil sa maganda ninyong ipinapakita at kami naman sa Pilipinas ay pinapalakpakan namin kayo kahit malayo at pinapalakpakan namin kayo sa inyong napakagandang ibinibigay at dinudulot sa reputasyon ng Pilipinas. I cannot go further without giving another word of thanks. Alam niyo po, nung kampanya, nung last year, nung kami nahalal ni Inday Sara, ay hindi kami nakapunta rito, hindi kami makapagbiyahe. Gusto sana namin magkampanya kung saan-saan dahil sa dami ng Pilipino na sa abroad. Ay naisana namin. Ngunit hindi namin magawa dahil may COVID pa noon at hindi pa lumilipad yung mga eroplano kaya hindi kami makapunta kahit saan. Doon lang kami sa Pilipinas muna. And yet, I am told that I garnered 83% of the votes in Hawaii and in America Samoa during the voting exercise of last year. Kaya kailangan ko magpasalamat sa inyo sa inyong tiwala na ibinigay sa amin, sa tiwala at suporta at pagmamahal na inyong pinaramdam sa amin. Kahit na hindi kami nakarating dito, ramdam na ramdam namin. Nakikita naman siguro ninyo yung mga programa, mga rally natin dun sa Facebook at live stream namin para nga makita ng lahat ng ating mga kababayan. Hindi nga namin magawa, kaya gumawa kami ng counting replica noong kampanya para naman kayo na hindi namin napuntahan ay makaramdam kayo ng konti na aming karanasan noong nakarang halalan. Even from the time of my father, you have been by our side in our quest to serve the country. From the bottom of my heart, I must say that I thank you for trusting me, for believing in this leadership. In return, I and my administration will be hard at work and have been hard at work from day one to ensure that we accomplish all that we have set out to do. In San Francisco, I met with the leaders of other APEC countries where we discussed how to create a resilient and sustainable future for Filipino Americans and all the people of the APEC regions, by making our economies interconnected, innovative, and inclusive. And I urge them to leverage APEC's core values, collaborate with the private sector, align efforts with global economic initiatives, with a view to expand representation, strengthening government-business relationships, addressing protectionism, intervening when the market fails, while continuing to enhance cooperation on a broader scale. It has become a very important part of the transformation of the Philippine economy that we are undertaking. And why is it that we have to transform the Philippine economy? Because COVID changed everything. COVID changed the way we work. COVID changed the way we live. COVID changed the way we interact with one another. COVID changed the way we do business. And we have to adjust accordingly. And the strength will come from these partnerships that we create with our friends and allies from around the world. Starting with APEC, with ASEAN, pati na sa UN, lahat yan ay talagang nilalapitan natin para naman pagka mas marami kayo na nagkakapit-bisig, na nagtutulungan, mas matibay at mas mabilis at mas magiging matagumpay ang inyong mga ginagawa. So the Philippines' participation in this regional organization promotes and helps us achieve our national objectives. So I am happy to share with you that the Philippine economy remains strong and positive. In 2022, our gross domestic product grew by 7.6% from 5.7% in 2021. And in the first half of 2023, our GDP grew by 5.3%, which, if you compare it with many of our Asian neighbors, we are doing better than most of the world. Not only Asia, but we are doing better than most of the world.
And I'm confident we will achieve our target growth of somewhere between 5 to 6 to 7%, 5 to 6% for this year, because we have you and your full support with your trade missions, your various business pursuits. Our economic managers project our GDP to grow by a very good number from 2023 to 2028. Ang aming target po ay mula 2023 hanggang 2028 ay lumaki ang ekonomiya ng Pilipinas net about by 6.5 to 8.0%. We are closely monitoring domestic and external developments to make sure that whatever policy adjustments that are necessary are in fact being made. Employment and jobs in the Philippines are now at historic highs. Tourism growth areas are back in business. Investment, registration activities have significantly increased. Manufacturing activity has accelerated, contributing to the highest share of GDP at 18.7% is the contribution in 2022. We continue to closely monitor the impact of global economic slowdown, and will facilitate diversification of external markets in order to expand opportunities for our exporters. We will still face many challenges in the economic sphere until next year, and in the following years, hopefully they will subside, but nonetheless, they will still be there. But you must rest assured that we are better equipped now and more resilient now to withstand various external and risks and challenges. With the active participation of all sectors of society, including overseas Filipinos, we can be on track in achieving social and economic transformation agenda towards a prosperous, inclusive, and resilient Philippines. There are so many things that we have to do, and that's why I cannot understate the need for us to be united. So I ask all of you, continue to be supportive of your government and of the Philippines. You have worked hard to build your lives here. You are the glue that holds us together. Let us keep traffic bustling between our two homes. Let us continue working together towards building a stronger Philippine Republic. I count on your support. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much. Mahalo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang saloobin kaugnay ng lumulutang na issue na may kinalaman sa umano ay impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa panayam ng Philippine Media Delegation, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi karapat-dapat na maisailalim sa impeachment ang pangalawang Pangulo at wala aniya itong nakikitang dahilan upang mangyari ito. Hindi na aniya bago ang usaping impeachment lalo na sa mga Pangulo ng bansa na aniya ay naging continuing evolution na. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na natuon naman sa puntong ito sa pangalawang Pangulo na wala aniya siyang masasabi kundi puro mabubuting bagay. Una nang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na may nasabing hakbang kasunod ng ulat na isang kongresista ang nagpahayag na may potential impeachment umano sa Vice-Presidente. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga apektadong individual ng magnitude 6.8 na lindol sa Davao Occidental pumalo na sa mahigit 15,000. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, katumbas ito ng mahigit 3,500 families mula sa Davao Region at
at Socsargen. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Umabot na sa 15,748 bilang ng mga individual na naapektuhan ng tumamang magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani sa Davao Occidental. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, katumbas na ito na higit 3,500 mga pamilya mula sa Davao Region at Socsargen. Wala namang mga pamilya ang nanatili ngayon sa evacuation centers, bagamat nakapagtala na rin ang kakura ng 96 na kabahayan na labis na napinsala, habang higit 600 naman ang partially damaged. Aabot naman sa halos 11 milyon na rin ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng lindol. Nitong linggo, personal na rin nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Gensan para i-monitor ang relief operations ng ahensya sa lalawigan. Nagtungo rin ito sa St. Elizabeth Hospital para bisitahin ang mga pasyenteng nagre-recover mula sa malakas na lindol. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Kongreso hahanapan ng pondo ang rehabilitasyon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ito ay matapos atasan ni House Speaker Martin Romualdez, si House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na magtungo sa Sarangani at General Santos City upang alamin ang lawak ng pinsala ng lindol at kakailanganing tulong sa naturang lugar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Sisiguruhin ng Kongreso ang agarang paglalabas ng pondo para tugunan ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga sinalanta ng 6.8 magnitude na lindol sa Southern Mindanao noong Biyernes. Kasunod ito ng pagbisita ni House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa Sarangani at General Santos City nitong linggo. Salig na rin sa atas ni House Speaker Martin Romualdez para alamin ang lawak ng pinsala ng lindol sa naturang lugar at ano ang kakailanganing tulong. Hitiyakin din ni House Committee on Appropriations Chair at Academic Party List Representative Elizalde Co na makipag-ugnayan sa DPWH para magamit ang Quick Response Fund para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga nasirang istruktura. Ayon kay Tulfo, maraming nasirang tulay at kalsada kabilang na ang bahagi ng Glandfish Port. Katunayan sa Sarangani pa lamang anya ay tinatayang kakailanganin ng 200 million pesos para sa pagsasaayos. Maliban sa Sarangani ay bumisita rin si Tulfo sa General Santos. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakararanas pa rin ng aftershocks ang ilang bahagi ng Davao Region kasunod ng tumamang magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani noong Biyernes. Ayon sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, mayroon pa ring mahigit 100 aftershocks ang naitala. Nasa 62 ang plotted earthquakes o natukoy ng 3 o higit pang istasyon habang may 5 pagyanig ang naramdaman ng mga residente. Ang mga naitalang aftershock ay may lakas na mula magnitude 1.4 hanggang 4.3. Una na ring sinabi ng PHIVOLCS na inaasahan pa ang mga aftershock kasunod ng may kalakasang pagyanig sa rehiyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 2 pang bagong bili na Acero-class patrol vessel mula sa Israel na i-deliver na sa Pilipinas. Ang 2 bagong dating na barko ang ika-5 at ika-6 sa Siyam na patrol vessels na kinontrata ng Philippine Navy sa Israel Shipyard. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne.
Dumating na sa bansa ang dalawa pang bagong biling Acero-class patrol vessel mula sa Israel sakay ng General Cargo Ship Kolga Royal nitong Sabado. Ang dalawang fast attack interdiction craft ay kasalukuyang nasa Commodore East Posadas Wharf sa Cavite City para sumailalim sa enhancement, maintenance at crew training. Ito ay bago ikomisyon sa serbisyo bilang PG-906 at PG-907 na magiging bahagi ng Acero-class patrol vessel ng Littoral Combat Force ng Philippine Fleet. Ang dalawang bagong dating na barko ang ika-5 at ika-6 sa siyam na patrol vessel na kinontrata ng Philippine Navy sa Israel Shipyard kasama ang technology transfer sa ilalim ng FAIC Acquisition Project ng Revised AFP Modernization Program Horizon 2. Ang mga modern fast patrol combat vessels ay napatunayang epektibong pangontra sa kasalukuyang mga banta at transnational crime na nagpapalakas sa littoral at coastal defense capability ng Philippine Fleet. Mula sa AFP, ito si Leo Sarna para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 200 4-piece beneficiaries sa San Pablo, Isabela na pagkalooban ng tulong sa ilalim ng Enhanced Support Service Intervention Program ng DSWD. Ang detalye ng balitang ito, ihahatid sa atin ni April Racho. Pakabukla na duwagasot kan 38 a benepisyaryo manipod San Pablo, Isabela tinatulungan ti Enhanced Support Service Intervention wenno ESSI ti Pandawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4-piece ti Department of Social Welfare and Development Region 2. Talo proyekto ti target ti naisangkat nga ESSI distribution iti nasao nga ili tapno mapasayaat ti kasasaad iti biag dagiti beneficiary households. Dagiti proyekto ket pakairamanan dagiti intervention iti corn production, rice production ken ti panakaipasdek ti bigas ng paggatangan ti bagas nga dat pakabukla na project amount na a 5,950,000 pesos. Ti ESSI kat may isa component ti 4-piece sa mga ipapaay tinayon na suportar kan serbisyo na kadagiti indigenous peoples, homeless families kan sa bali pa vulnerable 4-piece beneficiary households. Naidisenyo dahiti amang tulong kadagiti pamilya beneficiaryo nga imaniharda kan nasatan dadagiti panlubok kas kuma ti panang parangay iti biagda. Manipod Gagaraw City dahil na April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Alamin naman natin ang balita mula sa Baguio City. Mahigpit na pagpapatupad ng safety measures sa mga mining operations ipinaalala sa mga mining stakeholder. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Kagidban iti selebrasyon iti 69th Annual National Mine Safety and Environment Conference anaangay dito siyudad ti Baguio nagpalagip ti Mines and Geosciences Bureau tinaingat nga parang tungpal ti safety measures iti mining operation tapno mangkisay wenosan ket manglapad karigiti mining accidents. Sigon ken Philippine Mine Safety and Environment Association President Luis Sarmiento ti mining ket napaggada trabaho isa nasken nga ipangpangrunay ti kinatalged babaen iti panang tungpal karigiti safety measures. Imbing line Sarmiento ano ikumpara kadagiti naglablaba sa tawtawen ket makunangan nataltalget eday ti mining industry gapo kadagiti teknolohiya ken napaerteng safety practices. Kinunamat ni Engineer Marshall Mateo, Chief Mine Safety, Environment and Social Development Section iti Mines and Geosciences Bureau ang mga patpatong paldamat lang iti quarterly monitoring kadagiti mining companies iti panangimplementar da kadagiti safety and health programs tapno mas sigurado iti kinatalged dagiti empleyado digito. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, province-wide optical mission na katakdang isagawa sa Catanduanes sa susunod na taon. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Nakatalaang isagibo ang province-wide optical mission sa probinsya ng Catanduanes sa maabot na Pebrero taon 2024. Pinag-anunsyo ini makaaging magbisita ang mga representante ng Canada-based charity organization na Third World Eye Care Services sa opisina ni Governor Joseph Cua sagkod ni Virac Mayor Samuel Laines kan makalihis na semana. Ang nasabing optical mission isasagibo sa laog ng 10 aldaw kung sa intiglalauma na maabot sa 500 na individual kada aldaw ang mabenepisyo sa aktibidad na ini. Nakapalaog sa optical mission ang mga pag-screening sa mata asin ang pagtaon ng mga antipara para sa gabos na edad. Ang nasabing optical mission iyoan kasimbagan sa request ni Virac Mayor Samuel Laines katabang ang Rotary Club of Virac. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, lupong taga-pamayapa ng isang mountain barangay sa Cebu City, muli na namang itinanghal na panalo sa Regional Lupong Taga-Pamayapa Incentives Award. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Subli na usab nga napili ang Barangay Budlaan o sa kabukirang barangay sa Lakbayan sa Sugbo isip regional winner sa Lupong Taga-Pamayapa Incentives Awards alang sa highly urbanized city category. Ang maong pasidungog gihatag sa Department of Interior and Local Government kundi DILG dinhi sa Rehiyon 7. Gumikan niini automatic na ang Barangay Budlaan mamahimong finalist sa National LTIA. Matod sa mensahe ni DILG Secretary for Barangay Affairs Felicito Valmosina ato sa awarding ceremony, gibutyag niini nga gawa sa mga plake og trophy ingon man cash incentives nga madawat giila usab og gipasalamatan sa DILG ang paningkamot sa mga lupon sa ilang gipakita nga dedikasyon sa pagsulbad sa mga kakulian tali sa mga residente sa ilang barangay. Gibutyag usab ni DILG 7 Director Leocadio Trovela nga sa tabang sa lupon 75% kun kapin 30,000 ka mga kaso gikan sa 41,000 ka mga kaso nga girefer sa Lupong Taga-Pamayapa sa Rehiyon 7 ang nasulbad sa tuig 2022. Tungod niini naka-save ang gobyerno og dulan 300 milyones ka pesos sanglit dili na maabot sa korte ang maong mga kaso. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, programa ng LGU Iloilo na Bulig Eskwela sa probinsya ibinida sa EDCOM 2 Stakeholders Meeting. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Ginbida ni Governor Arthur Defensor Jr. ang Bulig Eskwela sa probinsya, isa ka programa sang lokal nga pangluhan sang Iloilo para sa isa ka epektibo may kaangtanan kag pagbago sang sistema sang edukasyon padulong sa isa ka progresibo nga Iloilo. Ginhimo ini sang gobernador sa pulong sang mga stakeholder sa Second Congressional Commission on Education sa Casa Real de Iloilo, Iloilo Provincial Capital. Sa idalom sang programa, ang panguluhan lokal sang probinsya naghimo sang career guidance instructional module na nagatuyo nga giyahan ang mga bumulutho sa pagpili sang karera. Naghimo man ang probinsya sang Voters Education Manual agud mabuligan ang kabataan nga mangin maalam nga katapos sang electoral process. Suno kay Defensor ginapanginpuslan gid sang probinsya ang Special Education Fund agud masuportahan ang mga kinahanglanon sa infrastruktura sa mga pampubliko nga eskwelahan. Ang mga nagpasakop sa nanibitan nga pulong ang mga local chief executive, local school boards kag planning officers sa Western Visayas. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao City PNP handa na para sa isang buwan na Pasko Fiesta sa Davao. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao. Handom na ang Davao City Police Office kundi CPO alang sa pagbantay sa seguridad sa usa ka bulang selebrasyon sa Pasko Fiesta sa Davao. Sa pakighinabi kang DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon, ibuti ang dini nga nakaandam na ang security plan ingon man ang mga lakang nga i-implementar sa mga aktibidad sa maong kapistahan. Sumala ni Tuazon nga mag-agad na lang sila sa security cluster kung aduna pa ba idugang nga mga lakang aron mas mapakusgan ang seguridad sa mga taong moduyog sa maong selebrasyon. Nanawagan usab ang opisyal o kooperasyon sa katawhan aron nga masigurong luwas o malampuson ng Pasko Fiesta sa Davao nga pag-aablihan karon Nobyembre 28. Ato ang Pasko Fiesta, ma'am, no? Every year naman ginabuhat din sa Davao City and with the LGU ang atong security plan for the Pasko Fiesta is na perminti, ma'am, and waiting for the any instruction from the LGU kung kano sa mag-start po. Gikan sa Davao City, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi, mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dulot ng Marawi Siege 2017, nagsimula ng tumanggap ng kanilang death claim sa ilalim ng Marawi Compensation Act. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Johania Yusuf. Miagkunden mga kuwa sa bayad sa mga pamilya miyawafat supad kumiyembro mga pamilya ran sa Bokokyasaga do Marawi Siege 2017 sa ceremonial awarding of death claims apiaguluan na ng Marawi Compensation Board o MCB gulalan ko Marawi Compensation Act to Dina Republic Act 11696 imanto ay ka-20 gawian November 2023 sa Marawi City. Si Iko Katero MCB Chairperson Attorney Maysara Dandaman Latif giya iisa ko panamaraneran sa mi pamayadon sa initial fund a 1 billion pesos para kumataga Marawi kaya binasaan sa Bokokya Tidawa. Si Komia din awarding ceremony na 20 agudua ka pamilya amia kakuha sa bayad sa piyakatanay Attorney Latifa tundog supad the claimants amay ka makatarotopsiran kupad ang mga karatas o dina requirements sa board. Miyalimod supad ang mga banto sa miyakadar pamambu Silano del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. agoya mala na sa mga death claimants sa miyay laikiran so kakukarata ginawairan sa Bokokya daikiran sa pamilya. Diya si Johania Yusuf, puon sa Islamic City of Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dumako naman tayo sa Iligan, lokal na pamahalaan ng Iligan, isigawa ang mass oath-taking ng mga bagong halal na barangay officials ng lungsod. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Ang mass oath-taking sa mga bag-ong napili nga barangay officials sa Tibok Dakbayan sa Iligan gipahigayong karong buntag sa Iligan City Public Plaza. Uban sa ilang buhutan nga mayor nga si Mayor Frederick W. Siao. Mismo si Mayor Siao uban sa mga kawani sa gobyerno ang nangulo sa pagpanumpa sa mga midaog nga kandidato sa bago lang na natapos nga barangay ug sangguniang kabataan eleksyon o BSKE 2023. Ang nasangkit na programa adunay tema Empowering Progress, Embracing Unit, Iligan City in Harmony. Diin ang sentro sa programa mawang pagpahinumdum sa mga importanteng concerns gikan sa punong barangay ngadto sa sanggunian kabataan. Samtang positibo ang mga residente sa Dakbayan sa Iligan sa maayong pagdumala sa modernong barangay ug sangguniang kabataan sa matag komunidad sa Dakbayan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Tumaas ang produksyon ng isda sa ikatlong quarter ng taon sa pangunguna ng aquaculture at segmento ng mga pangingisda sa munisipalidad. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang production volume sa quarter ay bahagyang lagpas ng 1 milyong metrikong tonelada. Tumaas ang produksyon sa aquaculture ng 7.4% sa 527.15 libong metriko tonelada na bumubuo ng 51.8% na kabuoang dami ng produksyon ng isda. Dumami din ang inland municipal fisheries production ng 2.8% sa 51.62 libong metriko tonelada kung saan katumbas ito ng 5.2% ng produksyon. Ang segmento ng commercial fisheries naman ay nakapagtala ng pagtaas ng 0.5% sa 230.68 libong metriko tonelada at nasa 22.7% ng kabuang produksyon. Subalit bumaba ang produksyon sa marine municipal fisheries ng 7.7% sa 6.64 na libong metriko tonelada na katumbas ng 20.3% ng kabuoang produksyon ng isda. Sa 20 pangunahing isda, tumaas ang produksyon sa seaweed ng 14%, matang-baka ng 32.8%, galunggong ng 17.2%, yellowfin tuna sa 28.5% at Indian mackerel sa 60.6%. Bumaba naman ang produksyon sa bangus ng 12%, tulingan ng 12.6% at ang tamban ng 37.8%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagpalabas ng 50.79 na bilyong piso ang Pag-ibig Fund sa nakalipas na 10 buwan para sirain ang pinakamataas na presyo ng pautang na nailabas sa kahit anumang panahon mula Enero hanggang Oktubre. Ang kabuang paglabas ng pera ay nakapagpabenepisyo sa mahigit 2,200,000 Pag-ibig Fund members na isa ring pinakamaraming bilang na naitala ng ahensya. Mula Enero hanggang Oktubre, ang presyo ng short-term loans na nailabas ng ahensya ay tumaas ng 12% o 5.5 bilyong piso kumpara sa 45.29 na bilyong piso na nailabas sa kaparehong panahon noong 2022. Tumaas din ang mga natulungang miyembro sa programa kung saan tumaas ang bilang ng 6% o katumbas ng mahigit 127,000 miyembro sa parehong panahon kumpara sa nakalipas na taon. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, ang ease of access sa pagkuha ng short-term loans ng Pag-ibig ang dahilan kung bakit dumami ang kumuha ng programa. Marami raw miyembro ang kumukuha ng loan sa pamamagitan ng virtual Pag-ibig kung saan umabot ng 16.65 bilyong pisong halaga ng loans mula Enero hanggang Oktubre ay nagmula dito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sinabi ng Clark International Airport Corporation o CIAC na magtatayo sila ng Agriculture Trading Hub sa loob ng Clark Civil Aviation Complex na nagkakahalaga ng $152 milyong at inaasahan na ito ang magiging pinakamalaking food hub sa buong Pilipinas. Ang proyekto na tatawaging Clark National Food Terminal ay isang joint venture partnership. Sa isang pahayag, sinabi ni CIAC President Array Ancheta Perez na ilalabas ang feasibility study sa mga susunod na buwan at inaasahan nilang matatapos ito sa loob ng 2 taon. Ayon kay Perez, itatayo ang food hub sa 64 na ektaryang lupa na malapit sa Clark International Airport. Malapit din ito sa mga cargo sites katulad ng FedEx at UPS na idudugtong din sa railway patungong Subic Seaport. Sinabi ni Perez na nakalinya ito sa tawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang food security sa national agenda. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. ginapan ng Magnolia ang 26 na puntos na abante ng Barangay Ginebra para kompletuhin ang panalo 93-91 sa Manila Clasico na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Naging mainit ang import ng Magnolia kung saan nakagawa ito ng 31 puntos at 10 rebounds habang nagtapos si Gio Halalon ng 15 markers lahat mula sa second half ng laro. Nagtapos naman ng may tig 21 puntos sina Tony Bishop at Maverick Ahanmisi para sa Ginebra habang nagambag si Christian Stan Hardinger ng 13 puntos. Nagdagdag din sina Scotty Thompson at Japeth Aguilar ng tig 12 puntos bawat isa para sa unang talo ng Ginebra. Samantala, nakuha naman ng San Miguel Beer ang kanilang unang panalo sa PBA Commissioner's Cup nang patumbahin nila ang Meralco 93-83. Maganda ang ipinamalas ni Import Ivan Aska kung saan nagbigay ito ng double-double na may 27 puntos at 13 rebounds habang nakagawa si Junmar Fajardo ng 17 markers at 15 boards para sa Beermen. Nagdagdag naman si CJ Perez at Chris Ross ng 16 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Hindi naman nakapaglaro si Alain Maliksi para sa Meralco dahil sa nabaling ilong. Nasayang naman ang 22 puntos ni Chris Newsom kasama na ang 6 na assist. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakasurvive si Filipina tennis star Alex Ayala ng matinding hamon mula kay Anna-Lena Friedsam ng Germany para kunin ang pahirapang 7-5, 4-6 at 6-2 panalo para makapasok sa International Tennis Federation o ITF Kyotech Open Finals. Bigay todo ang 18 anyos na Pilipina sa third set para patalsikin ang fourth seeded na German sa larong inabot ng 2 oras at 30 minuto sa Tennis Club Pentange sa Luxembourg. Kapag sinuwerte sa finals, ito na ang magiging ika-5 professional crown ni Ayala. Pero kailangang lagpasan ng rank 435 sa mundo ang third seed na si Ocean Dodin ng France para matamo ang kanyang pangarap. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas lalong magniningning ang gabi dahil gagawaran ng parangal ang Gilas Pilipinas sa PBA Press Corps Awards Night matapos ang matagumpay na kampanya nito sa 19th Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Ilalatag ang special award para sa Gilas Pilipinas sa Awards Night na idaraos sa Lunes sa Novotel, Manila, Araneta City. Igagawad sa Gilas ang President's Award dahil sa pagkopo nito ng gintong medalya sa Asian Games.
Nauna nang binigyan ng President's Award ang PBA Board of Governors at si dating Most Valuable Player at Bulacan Mayor Vergel Meneses. Ginulat ng Gilas Pilipinas ang buong sambayanan nang masiguro nito ang ginto sa Asian Games, ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa men's basketball sa loob ng mahigit 6 na dekada. Naitarak ng Gilas ang come-from-behind win kontra sa host China sa semifinals 77-76 bago patumbahin ang Jordan sa gold medal match 70-60. Pararangalan din si Magnolia guard Gio Halalon na bibigyan ng Defensive Player of the Year Award. Pinangalanan ang 31 anyos na si Halalon na bahagi ng Season 47 All-Defensive Team kasama sina Junmar Fajardo, Christian Stan Hardinger, Cliff Hodge at Chris Newsom. Nanguna si Halalon sa steals, hawak ang average na 2.1 sa 49 na laro. Ikatlo naman ito sa assist na may 5.8 kada laro at may averages na 11.1 points at 5.3 rebounds. Dating binigyan ng Defensive Player of the Year Award sina Chris Ross, Junmar Fajardo, John Mark Pingris, Poy Eram, Freddy Abuda, Chris Jackson, Jerry Cordillera, Marlo Aquino at Win Arboleda. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at segmentong balitang sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nagabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito ay itinanghal na Miss Universe 2023 si Shanice Palacios mula sa Nicaragua sa 72nd Miss Universe Beauty Pageant na ginanap sa El Salvador noong November 19. And dinaig ni Miss Nicaragua ang mahigit 80 iba pang kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. And wagi bilang first runner-up sa ginanap na Miss Universe 2023 si Miss Thailand na si Antonia Porcil, habang second runner-up naman si Miss Australia Mariah Wilson. Samantalang bigo naman ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D na makaabot hanggang sa top 5 finalists. And nasungkit lang nito kasi ang top 10 finalists sa nasabing pageant. And siya na sana ang ikalimang Pinay na kokoronahang Miss Universe na una nang nasungkit ng 4 pang reyna na sina Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach at Catriona Gray. And sabi nga niya pagkatapos ng prelims competition, quote-unquote, now it's really about enjoying the process and trusting in the training. And let's see what happens. I've been working every single day with my mentors to try and improve, to make sure that I am the best representation of the country that we love. O diba? Kahit nga hindi pinalad si Michelle ay nanatili itong positibo. Ika nga niya, quote-unquote, everything happens for a reason. And pagbabahagi pa ng Miss Universe Philippines 2023, quote-unquote, binigay ko talaga lahat, everything that I could afford to give, left it on that stage, and ultimately I just left it to destiny. Samantala, hindi ikinaila naman ni Michelle ang kanyang panghihinayang sa hindi nito pagpasok sa top 5 ng kompetisyon. Sabi that I was training the whole year to make sure that if ever I had that moment, walang butas. And hirit pa niya but again, it's all about destiny.
And ibinahagi ni Michelle ang kanyang naging journey sa Miss U 2023. Quote and unquote, binigay ko talaga lahat, everything that I could afford to give it. I left it on that stage and ultimately I just left it to destiny. Of course, it's not the result that we wanted, but I know as long as all of you are proud, as long as all of you saw the hard work and dedication that was made behind, not just for myself, but the whole team behind me as well. That's enough for me. And tanggap na nito ang kanyang naging kapalaran sa nasabing competition. Ika nga niya, it was Nicaragua's destiny and she is an amazing woman. And nagpasalamat rin siya sa mga sumuporta sa kanya mula pa bago ang Miss Universe competition hanggang sa mismong araw ng pageant. Quote and unquote, I'm still trying to compose my thoughts and feelings with everything going on, but all I know is I'm truly indebted to all of you, and highlighting how the Filipinos showcased bayanihan at this year's competition, and we showed the whole universe what our hashtag bayanihan spirit can do, and let's keep them shaking. And mahal na mahal ko kayo. And hindi naman na umuwing luhaan si Michelle dahil marami siyang nakuhang mga special awards. Kabilang dyan ang Gold Award for the Voice for Change category para sa kanyang Autism Awareness Campaign, Spirit of Carnival, na kumakatawan sa inclusivity, diversity, and friendship. At syempre ang nakuha nitong Fan Vote Awards. Ito congratulations pa rin sa iyo, Michelle, and we are still proud of your amazing journey sa Miss Universe 2023. And ito pa mga kachismis, 35 days na lang at Pasko na, kaya magsasama-sama ang ilang season singers sa isang Christmas concert series. And bibida dyan ang ilang mga OPM icons at personalities kagaya ni na Angeline Quinto at Joey Generoso, and si Jose Marichan, si Christian Bautista at si Rosel Nava at si Ogie Alcacid Nina at Ice Sequeira. And alay nila ang concert series na yan sa ating mga magigiting na sundalo na nasawi sa pagtupad ng kanilang tungkulin at syempre sa mga aktibo na patuloy na naglilingkod para sa bayan. And sabi ni Ogie, it's a great project, it's a great advocacy. Yan yung o panimulan niyang sinabi. And ito pa sinabi pa niya, quote and unquote, we are honored and proud to be part of it. So, I hope you can support the concert and we promise to give you a great and wonderful Christmas show. And the audience can expect us to sing our love songs and beautiful Christmas songs. And ito rin ang unang pagkakataon na magsasama-sama sa isang Christmas concert. Sina Ogie at Nina, Joey at Angeline at Jose Marichan, Christian at Rosel. And say ni Nina, quote and unquote, one, because it will be the first time Kuya Ogie and I will be together for a concert. Number two, it is with great pleasure that I get to share my music and talent for such a great cause. And sa isang bahagi raw ng concert, bibigyan pugay ng mga OPM legend ang ilan sa mga alumnus ng Philippine Military Academy dahil sa kanilang mga kwento ng kabayanihan. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin syempre ang ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa kamay nilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan.
Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.